Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng inyong police clearance nang hindi na kailangan pumunta sa police station. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para makapag-renew tayo ng ating police clearance at hindi na natin kailangan pumunta sa police station, so unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang PNP clearance. And then may makikita tayong ganito, so dito hanapin at i-click lang natin itong National Police Clearance System under ng pnpclearance.ph. And then mapupunta na tayo dito sa National Police Clearance System. So dito hindi na natin kailangang mag-register ulit. Kasi kung meron na kayong police clearance, I'm sure na nakapag-register na kayo. So kailangan na lang nating mag-login dito. So i-click na lang natin itong login. And then may makikita tayong ganito, let's confirm you are a human. So dito i-click na lang natin itong begin. At dito may makikita po tayong choose all the clocks. So, kailangan nating hanapin yung mga relo dito. Pero kung ano yung pinapahanap, for example, beds or cars, yun po yung hahanapin at i-click ninyo. So, dito i-click lang natin lahat ng mga relo. At kapag ganyan, na-click na natin, i-click din natin itong confirm. At kung okay na, may makikita tayong success dito. So, antay-antayin nyo na lang mga ilang segundo at mapupunta na tayo dito sa pag-login. So, dito kailangan yung ilagay yung email address ninyo at yung password ninyo. So, make sure guys, dapat yung email address natatandaan pa ninyo. Kahit yung password ay hindi nyo na matandaan, basta yung email address matatandaan pa ninyo. Kung natatandaan nyo ang email address at yung password ay hindi na, pwede nyo i-click itong forgot password. Pero kung alam nyo naman lahat yung email address at yung password niyo, pwede nyo na pong ilagay yan dito. Then kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong sign in. And then makakapasok na po kayo sa profile account ninyo sa PNP website. So nandito po yung pangalan, yung mga information ninyo. At dahil sa gusto nating mag-renew ng ating police clearance na hindi na kailangang pumunta sa police station, so dito i-click lang natin itong clearance application. And then may makikita na po tayong ganito. So may note dito na nakalagay na para makapag-renew ng yung police clearance, dapat nakakuha kayo ng police clearance in the last 3 years. So kung lagpas 3 years na po yung police clearance na nakuha ninyo, ibig sabihin yan, hindi na po pwedeng i-renew yan. So kukuha na po kayo ng bago at kailangan nyo na talagang pumunta sa police station para makakuha ng bagong police clearance. Pero kung hindi pa lumagpas ng 3 years, so ibig sabihin yan, pwede nyo pang i-renew yan. Pwede pa kayong mag-apply dito sa renewal with non-appearance. So dahil sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng walang appearance. So i-click lang natin itong renewal non-appearance. After that, may makikita tayong ganito. So dito may nakalagay na kailangan ninyong mag-upload ng picture or mag-take kayo ng picture na dapat yung background ninyo ay puti. At dapat nakikita daw yung buong mukha ninyo at dapat nakatingin kayo diretso sa camera. So dito sa baba may makikita kayong mga hindi tinatanggap nila. So dito hindi puti ang background, so hindi tinatanggap, magulo ang buhok, nakasalamin or nakasombrero, di nakasentro or nakatagilid, nakatakip ang tenga. Sa mga babae nakatube, nakaspaghetti, nakastrap or nakasleeveless. Sa mga lalaki naman nakasando or sleeveless, so hindi po pwede yan. Tapos bawal yung nakangiti, yung kita yung ngipin, may buhok sa mukha. So bawal pong takpan yung mukha ninyo ng inyong buhok. Tapos may contact lens, bawal din po. May mga alahas, bawal din. Tapos yung blurred or medyo malabo yung pagka-take, so bawal din po yon. At kung okay na kayo dito, i-click nyo na lang itong close dito sa baba. And then mapupunta na tayo dito sa step 1 sa pag-renew ng ating police clearance. So dito i-click lang natin itong select purpose. So dito pwede kayong pumili kung general, LTO-PF application, or SOSYA. So nasa sa inyo na po yun kung ano yung kukunin ninyo. Pero sa akin is general kaya ito yung i-click ko. At pagkatapos dito sa baba, pumili kayo ng police station. So i-click nyo na lang po itong select police station. And then dito marami kayong police station na makikita. So hanapin nyo na lang po yung police station kung saan kayo kumuha dati ng inyong police clearance. So hindi na kayo pupunta doon kasi online na po yung pag-apply or pagre-renew ninyo at makukuha nyo na po yung police clearance ninyo.
Pero kung hindi nyo mahanap yung police station na kinuna ninyo dati, so pwede nyo pong i-type dito kung ano yung pangalan ng police station na yon. At pagkatapos kung nakapili na kayo, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na po tayo dito sa step 2, yung pag-upload ng documents ninyo. So dito pwede kayo mag-upload ng picture ninyo. Kung may picture na kayo na may white background, pwede nyo na pong i-upload dito. So i-click nyo na lang po itong browse at i-upload nyo yung picture ninyo na naka-white background na. Pero kung wala pa kayong picture, pwede kayong magpa-picture ng live. So i-click nyo na lang po itong open camera. Pagkatapos may makikita tayong ganito, PNP Clearance PH want to use your camera. So dito pwede kayong pumili kung allow while using visiting the site or allow this time. Basta wag nyong i-click itong never allow. Kasi kung i-click nyo ang never allow, hindi po kayo makakaproceed. So itong dalawa dito sa taas yung pagpilian ninyo. After that, mapupunta na kayo dito sa pag-take ng selfie. So make sure guys, yung pagka-take niyo ng selfie ay klarong-klaro yung white background doon sa likod. And dapat nakatingin kayo diretso sa camera at dapat nasa maliwanag din kayong area. At ulitin ko, bawal nakangiti, bawal din nakasimangot. So, yung normal lang. At dapat walang nakaharang sa mukha kagaya ng mga sunglasses, mga sombrero, at dapat naka-formal attire din kayo. At kung ready na kayo, i-click nyo na lang po itong capture. And then mapupunta na po kayo dito sa pag-take ng selfie na hawak yung valid IDs or documents na meron kayo. So, i-click nyo na lang po itong open camera. So dito dapat hawak nyo sa isang kamay yung valid ID or document na meron kayo. Tapos yung picture dapat klaro pa rin yung buong mukha ninyo. At kung ready na kayo, i-click nyo na lang po itong capture. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa pag-select ng payment option. So dito sa baba kung nakikita ninyo, Land Bank of the Philippines lang yung pwedeng pagpilian ninyo. So for example, ayaw nyo ng Land Bank at gagamit kayo ng mga GCash, Paymaya, ganyan, mga debit card or credit card. So pwede nyo pong i-click po muna itong Land Bank of the Philippines and maya-maya pwede nyo man po yang palitan. At pagkatapos makikita nyo na po yung babayaran ninyo dito. So kung nakikita ninyo 150 pesos lang. Kung Land Bank of the Philippines kayo magbabayad. Pero kung GCash, Paymaya, credit card, ganyan, may charge po siya, depende na po. Kadalasan nasa 30 pesos po. At kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-review, yung pag-save ng ating appointment. So, i-review na lang kung saan police station, ano yung address, at pagkatapos dito sa pinakababa may makikita kayong save appointment. So, kung okay na kayo dyan at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong save appointment. At pagkatapos nun, dito sa baba may makikita kayong reference number. So, ito po yon. Kung naka-cellphone kayo, so scroll nyo na lang po pakaliwa. So may makikita kayong status pending, tapos dito yung action. So dito sa action guys, may makikita kayong click here to pay for more payment option. So i-click lang po natin to kung gusto ninyong ibang mode of payment yung gagamitin ninyo, kung hindi po Land Bank of the Philippines yung gagamitin ninyo. So i-click nyo na lang po yan. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa transaction details. So nandito po yung amount, tapos yung NPS number, tapos yung name of applicant, police station, tapos date of appointment, tapos yung email address niyo. Tapos dito sa baba guys, may makikita kayong payment mode. So pwede nyo pong i-click itong Land Bank of the Philippines. So dito pwede kayong pumili kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo. Pwedeng cash, GCash, Paymaya, Shopee, pwedeng Asia United Bank, BPI, PS Bank, RCBC, Robinsons Bank at Union Bank. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo. Pero sa akin, GCash yung gagamitin ko kaya ito yung pipiliin ko. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng CAPTCHA. So dito kung ano yung letra or number na nakikita ninyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito sa Enter the CAPTCHA Challenge. Take note guys, kung maliit or malaki yung letra, dapat yun din po yung ilalagay ninyo. Pero kung hindi nyo mabasa, i-click nyo po itong Refresh CAPTCHA. So kagaya niyan, GW3A7 yung nakikita ko, kaya yun po yung nilagay ko dito. So kung okay na at nalagay nyo na, dito na tayo sa baba, i-click lang natin tong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung may check na, i-click na po natin itong continue.
At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong OK. So dito marami kayong pwedeng pagpilian na mode of payment. Kung sa mobile or electronic device kayo gagamit guys, pwedeng GCash, PayMaya, Shopee Pay, GrabPay, Palawan Pay, or QRPH. Pero kung gusto niyo over the counter, pwede nyo i-click ito. So dito pwede kayong pumili 7-Eleven, Cebuana, Robinsons, BDO, Paygo, Possible, EasyPay, Bayad Center, or Palawan. So nasa sa inyo na po yun kung ano yung gagamitin ninyong mode of payment. Pero kagaya ng nasabi ko kanina sa akin GCash, kaya ito yung pipiliin natin, yung GCash. At kung naselect na ninyo ang GCash, so dito sa baba guys may makikita kayong payment details. So nandito yung order number, yung pangalan ninyo, yung product description, tapos yung amount, tapos yung convenience fee na 30 pesos. So yung total na mababayaran ninyo is 180 pesos. So kagaya na sabi ko kanina, kapag land bank wala po siyang convenience fee or charge. Pero kung ibang mode of payment may charge po siya na 30 pesos. Depende na po sa mode of payment na gagamitin ninyo. At kung agree na kayo dyan at okay naman, walang problema, i-click nyo na po itong proceed. At may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po itong okay. At pagkatapos maglo-loading yan ng kaunti, then madadirect na kayo sa inyong GCash account, i-click nyo na lang po itong Open and GCash. At maglo-loading na naman yan ng kaunti, so antay-antayin nyo na lang, then mapupunta na kayo dito, so may nakikita kayong 180 na makakaltas sa GCash account niyo. So i-click nyo na lang po itong Pay 180 dito sa baba. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong Proceed. So ganun lang po kadali guys, makakaltasan na po yung GCash ninyo at may makikita na kayong payment result dito. So pwede na po kayong bumalik dito sa profile ninyo sa police clearance. And then dito pwede nyo na pong i-click itong transactions. At pagkatapos dito sa reference number may makikita kayong paid, then dito may makikita kayong download clearance. So i-click nyo na lang po yan, then makikita nyo na po yung police clearance ninyo. So ganun lang po kadali mag-renew ng inyong police clearance online without appearance nang hindi nyo na kailangan pumunta sa police station.